Binabantayan na isang ganap na tropical wave inverse low pressure area na C92W nasa high chance na maging isang ganap na bagyo at inatahak nito patungo sa direksyon ng pagitan ng Guam at Northern Mariana Islands. Malaki pa rin ba ang tsansa na pumasok ng Philippine Area of Responsibility? Alamin. Frontal system sa may bandang extreme north Luzon sa may bandang Taiwan hanggang Hong Kong nagdudulot ng napakatinding violent thunderstorms kasabay ng mga ilang kaulapan na hipapuri na nagdudulot din ng mga ilang isolated and scattered rain showers sa kanluran ng Luzon hanggang southwestern Luzon at Visayas at Mindanao. Ilang trap o surface trap nagpapaulan din sa kung saan ang may nilindol ng magnitude 7.8 sa pagitan ng Sarangani at General Santos City sa Southern Mindanao. Pinag-iingat sa posibleng landslides. Despite na inulan ng ilang araw, Magat Dam at Angat Dam patuloy pa rin ang pagdaos-dos ng kanilang water reservoir. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, June 15, 2026. Ang oras nating boss may maga ay alas 10 eksakto ng umaga. Nakakaranas tayo ng mga ilang light drizzle rains dito sa bahagi ng Caloocan. Kung titingnan natin sa ating Doppler radar imagery, nagkakaroon ng ilang water precipitate vapor ang ilang bahagi sa Metro Manila. Kaya mapapansin natin, medyo gloomy tayo, umaaraw, and then maya-maya nagkakaroon tayo ng mga light drizzle rain. Ano ba ang cause nito? Habagat ba ito? Well, kung titingnan natin sa CIMS Doppler mula sa satellite imagery, makikita natin yung Doppler range ay nagkakaroon ng ilang water vapor trap dito sa may bandang Maribeles, Bataan, pababa yan ng bandang Batangas, kasama na ilang bahagi sa may bandang Lubang at Patimog, Kanluran po yan. So medyo may manipis pa rin tayo na habagat na umiiral, although nasa distansya pa rin ang ating habagat, hindi pa totally ramdam natin. Sa ngayon ay nagkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan base sa ating Doppler radar imagery. Yan, sa ating Doppler radar imagery na latest ay makikita natin ang ilang water vapor precipitate estimation, lalo na sa baba ng kanluran ng Zambales at Pangasinan. Kabilang na rin ang ilang bahagi ng La Union at Ilocos region. May mga water vapor din na precipitate estimation dito sa bahagi pa rin ng Aurora region, kabilang na ang Baler. At sa Metro Manila naman, most likely dito sa bandang Silangan ng Quezon City at bandang kalurang bahagi ng Pasay hanggang Muntinlupa. At mayroon din sa ilang parte ng Binyan, Laguna at Santa Rosa, Laguna. Kaya nakakaranas tayo mga ilang light drizzle rain, medyo nagpapang-abot dyan yung ilang water vapor po. Kung i-activate natin ang focus ng light rain showers, mapapansin po natin yung pinaka-latest natin. I-post natin, ibalik natin sa pinaka-latest frame. So makita natin na kani-kanina mayroong mga pag-ulan dito sa bandang Pasay City. Yan, i-post natin. Then, ayan, karoon ng pag-ulan dyan sa may bandang Pasay City kanina, yung reflectivity. At least light to moderate rain showers. Yan. Mga 9 o'clock ito kanina. So nagkaroon ng moderate rain showers sa ilang bahagi ng Pasay City. Yan, ay sakop na yan. Hanggang bandang Paranaque. So ang airport, ang NAIA ay nagkaroon ng pag-ulan sa paligid. Hanggang dito yun sa may bandang Osmeña Highway. So nagkaroon ng light to moderate showers dyan. And then medyo light rain showers na banda dito sa amin sa Caloocan. Kaya nagkaroon kami ng medyo light drizzle rain kanina lang. So kitang-kita naman po. Ito po yung behavior niya. Ayan. So mostly bandang Pasay City at Cavite na medyo nagkaroon sila ng mga ilang light to moderate rain showers kanina. Mga 9 PM po yan. Ayan, 9 hanggang 9:15. Ayan, tumila na siya, humina na siya bandang 9:15. Mga 9 o'clock, bumuo siya hanggang moderate rain showers. So kitang-kita po dito sa reflectivity. Pero kung i-activate mo yung Doppler, wala siya. So yung concentration ng buhos ng ulan hanggang moderate, at least umaabot siya ng mga 25 to 30 millimeters ang ibinuhos dito sa bahagi nga po ng NAIA sa paligid ng Pasay City hanggang Paranaque at ilang parte ng Bacoor,
Cavite. Yan, malinaw na malinaw po yan mga folks. Kaya nagkaroon tayo ng light drizzle rain dito sa Caloocan, kaya hindi masyado na-detect o nabibilang ng aking rain gauge dahil hindi masyado malaki yung droplets ng patak ng ulan na umaabot. So sa ating lightning detection system, meron tayong kasalukuyang 12 lightning strikes sa paligid, mostly bandang Kalduran po at sa malayong silangan ng Bicol Region. At nakataas po ang Thunderstorm Advisory sa Metro Manila, tatagal daw ito within 2-hour period. Kasama na ang ilang bahagi nga po ng Batangas, Quezon, Laguna, Metro Manila at Rizal. So sa parte ng Metro Manila, mula Makati, Parañaque, Pasay, Taguig at Las Piñas. Sa Rizal naman, ang Antipolo, Taytay at Cainta, within 2 hours po yan. Sa Laguna naman ang San Pablo, Nagcarlan, Rizal Liliw at Mahayhay ang nakataas ang forecast ng magkakaroon ng mga pagkulog at pagkidlat daw. Sa Mindanao naman, ang most of Davao Occidental at Davao del Sur, kasama na ang Davao Oriental at Davao del Norte. Especially dyan sa tinuro ko kanina na dyan sa area ng Sarangani at General Santos sa paligid kung saan nilindol ng magnitude 7.8 ay asahan po na magkakaroon tayo ng mga moderate and heavy rain showers po. Ingat po sa mga posibleng pagguho ng lupa dahil alam mo naman, galaw ng galaw po yung lupa dyan, kaya posible po na madaling makapag-absorb ng maraming tubig ulan ang mga crack na nagawa ng lindol. Then posibleng biglang magkaroon ng landslide, lalo na sa mga mabulund-bunduking lugar. So again, pinag-iingat po yung mga kababayan natin at lalo na sa mga inuulan po. Medyo distansya tayo, wag na nating antayin pa na gumuho yung lupa at magdudulot pa ng pagkadisgrasya o pagkasawi ng mga kababayan natin para alam na po natin ang ating gagawin. So most of Visayas area naman, ang central ng Visayas kasama na ang Cebu, Bohol, Siquijor, Negros Oriental at Negros Occidental nakataas. Ayon yan sa data feed ni Pag-asa sa kanilang advisories, kasama na ang ilang bahagi pa rin ng Antique, Negros Occidental area. So sa Negros Occidental area, usually dyan sa may manang Kawayan, nakataas ang forecast. So within 30 minutes daw ang persisting nito o 1 to 2 hours naman sa bandang Negros Occidental. So ingat pa rin po mga folks. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at few showers o isolated drizzle na ilang patak ang bumuhos kanina. So wala kaming rain count. Pero mostly cloudy ang inaasahan sa amin sa Caloocan. Makikita natin very gloomy po tayo and overcast. Sa lowest temperature na netala na weather station kininang 5:31 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.6 degrees Celsius. Kahapon, medyo warmer na mainit ng bahagya at hot humid. Pumalo ang highest air temperature namin na 33.4 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 1:35 PM. At sa ibig sabihin lamang, medyo mataas ang aming heat index pa rin at 47.4 degrees Celsius na init pandama kahapon po yan. Yan, kitang-kita naman po dito sa recording. So sa ating almanac and climate, under heat index nationwide, as of 10:25 AM, meron kaming danger na kasalukuyang instrumentation reading ng heat index, 43 degrees Celsius po ang highest. So, sakto lang sa forecast ni ECMWF na 43 degrees Celsius as of 10 o'clock. Sa maghapon hanggang 44 degrees Celsius daw ang pinakamataas na abutin namin ngayong umaga, mga 11 o'clock. Then onwards, bahagya itong hihina daw. Well, so hindi naman na ganun katindi ang init pandama. Sa iba't ibang bahagi naman nationwide, sa iba't ibang bahagi ng bansa, ayon sa automatic weather station data feed ni Pag-asa, sa computation heat index natin ay ng instrumentation reading, hindi pa ito computed sa instrumentation reading pa lamang ito, makikita natin nangunguna pa rin ang Diet Camarines Norte. Ewan ko kung ito ba ay normal pa ba ito sa diet. Lagi na lamang siyang nasa 50 degrees, 49 degrees Celsius Anyway, kung yan man po ang pinakamataas, except na lamang sa may bandang Romblon, not sure kung okay din yan, pero makikita na natin pinakamataas po ang Romblon at Diet Camarines Norte na may pinaka-grabing hinit pandama. Kung working pa rin po yan yan po yung pinaka-current heat index. Pero yung highest heat index po ang Romblon at Diet Camarines Norte na may 51 and 50 degrees Celsius po. Pumangalawa lamang ang bandang Talisayan ni Misamis Oriental na may 44 degrees Celsius po. Yan po yung kasalukuyang highest heat index as of 10 o'clock ngayong umaga. So, ang kasalukuyang air temperature except sa Romblon, ito, sira nga talaga yung synopsis ng Romblon. So, inaasa na lang natin ang Diet Camarines Norte na may pinakamainit na temperatura at 38.23 degrees Celsius. Ewan ko kung accurate yan. Pakicheck na lamang po kay Pag-asa sa Diet Camarines Norte area.
kung ganyan pa rin po ba kataas ang inyong air temperature po ha, maabot ng 38 degrees Celsius. Sobrang init po niyan kung tutuusin, kung accurate pa rin yan. So pumapangalawa ang Butuan sa may Agusan del Norte na may pinakamainit na 34.3 degrees Celsius. So pansin natin ba, puro mga silangang bahagi na ng bansa natin ang mas mainit o nakakaramdam ng drought. Hindi na masyado sa may bandang kaluran dahil taghabagat season na nga po tayo mga folks. Kung titingnan naman natin sa PH Extreme, PH Extremes in past 24 hours, number 1 pa rin ang Tugigaraw sa may pinakamainit na 37.7 degrees Celsius. So parang ang Romblon pa ata ang nangunguna. Pero sa base sa PH Extremes naman natin kay OGMET, nangunguna ang Tugigaraw na may pinaka-highest air temperature na 37.7 degrees Celsius. Since wala naman yatang recorded si OGMET ng recorded AWS sa Romblon. So kung bagbabase natin kay OGMET, nangunguna ang Tugigaraw na may 37.7 degrees Celsius na mainit na temperatura at sa outside air temperature po. So delikado pa rin at wag masyadong magbibilad. Sa lowest naman sa Baguio ay almost stationary pa rin at 17.4 degrees Celsius. At ang inulan naman ang Bira Catanduanes na may 20 mm rainfall. So wala kaming pag-ulan dito sa Caloocan. At sa average wind speed sa Lawag ay 14.9 km per hour average maximum sustained wind, pero sa amin sa Caloocan mga 5.1 km per hour lamang. So mahina ang bugso ng hangin sa amin sa Caloocan. Samantala sa atin namang outside humidity, kung titingnan natin, nasa 82% tayo, bumaba ng 4% since last hour. At ang ating outside barometric reading ay nasa 1,009 hectopascals and steady ito since last hour. So medyo alanganin ito na magkaka-thunderstorm o hindi. O posibleng various lamang na mga rain showers po mga folks. So magdala ng payong ha, medyo maulan tayo, medyo mabugso yung scattered isolated rain showers. Well, nanatiling moderate ang ating bulkan na si Mayon Volcano. So silipin natin ha, dahil meron na tayong ginagamit na modest infrared data. Ito pa yung huling report kay Mayon Volcano for June 15 at patuloy pa rin ang lava effusion na, so similar pa rin, pero merong 17 volcanic earthquakes si Mayon, merong 8 volcanic tremors tumatagal ng 10 minutes at 331 rockfall events umiiral pa rin sa may bunganga ni Mayon Volcano. Yan, so makikita natin na active pa rin yung kanyang location sa may bandang Basag, pagitan ng Buhian at Uson. So kay Mayon Volcano ay thermal moderate ang kanyang anomaly at 71 megawatts. So tanaw na tanaw pa rin yung magma intrusion sa pinakabunganga. Sa pinaka-infrared naman natin na thermal layer, makikita natin na medyo mainit yung bunganga ni Taal Volcano. Ayan, medyo mainit po yung temperatura sa pinakabunganga ni Taal. So nasa nominal po yung kanyang yan, sa nominal po yung kanyang temperatura. Yan, kitang-kita naman po mga folks. At kay Mayon Volcano naman ay mas aktibo ang kanyang thermal anomaly. Ayan, patuloy pa rin ang pagbaga o nagbabaga pa rin yung pinakabunganga ni Mayon Volcano. So highest nominal pa rin po yung VIS fire monitoring sa kanya. Yung Moody's image naman ay ganun din. Tanaw na tanaw din ang pinaka-magma nitong si Mayon Volcano. Ayan o. So patuloy pa rin ang pagdaos-dos ng magma sa bunganga ni Mayon Volcano. So sa mga kababayan natin dyan sa bandang Albay at sa paligid ni Mayon Volcano, medyo bantay-bantay natin dahil napaka-unrest pa rin talaga ang behavior ni Mayon Volcano. Samantala sa ating high tide, low tide status, well, high tide po tayo ngayon. So tingnan natin kung mataas pa rin ba yung kanyang sea level. Double check natin sa kanyang high tide, low tide status. Kasalukuyang high tide ngayon. Mataas ha, sobra-sobra. 1.5 meters po. Grabe ang taas ng sea level. Delikado po, pumalaot ha, lalo na sa hilaga na silangan at kanlurang bahagi ng London Luzon. Kasalukuyan pong napakalalim po ang dagat dyan. Delikado po sa mga maliligo. Delikado lalo na sa mga chikiting natin ha, at sa mga papalaot ngayon. Magsama po tayo ng medyo malalaking bangka. Dahil 1.5 meters po ang lalim ngayon ng ating sea level dyan sa Luzon po, lalo na sa maalong lugar po. Yan ha, delikado po. At aabot pa rin niya, mukhang mas lalalim pa yan dahil aabot pa ng 1.6 meter yan starting bukas ng Tuesday hanggang Wednesday.
So napakataas po na magiging sea level natin bukas o sa loob ng 4 na araw, 1.6 to 1.5 meters. Sobrang delikado yan sa mga maliligo, lalo na sa maalon na lugar. Iwasan po natin mag-solo ng maliligo at magsama po tayo ng mga ekspertong maliligo at kung medyo mas malubak ang alon sa inyong karagatan, kung maaari iwasan po ninyong pumalaot ngayon dahil delikado po. 1 meter nga lang, delikado na. What more kung 1.5 meters to 1.6 meters pa. Ayan o, kitang-kita po. Sa loob ng 4 na araw yan hanggang Thursday, malalim po ang ating sea level tuwing high tide po. So napakadelikado po pumalaot ngayon. Iwasan po natin maligo lalo na kung nagsosolo lang tayo para maiwas ang disgrasya. Kagaya na lamang nang nangyari tuloy dun sa isang sikat na basketballista ng Ateneo. Naging issue na ngayon ang tungkol sa pagkasawi nung yung basketballistang yon. So hopefully, marisolba na po yung problema na yan at sana sumunod po tayo at tumingin po tayo sa mga advisories na mga Coast Guard natin. Kung hindi naman ay pwede naman tayong tumingin sa ibang mga reports at nare-report din naman po natin yan kaya sa mga susubaybay tungkol sa mga alon-alon, pwede nyo naman puntahan ang aking website para makita yung sea level o gaano ba ito kalalim. Yan, tulad yan, napakalalim po, maabot ng 1.5. Napakadelikado po yan Sa ating air quality naman, 54 index pa rin tayo, under moderate. So magmas pa rin po tayo sa mga sensitibong mga baga. Tuloy-tuloy po yan. At sa ating namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:27 AM at lulubog po ito mamayang 6:26 PM. Since new moon po tayo, zero illuminated, so wala tayong may report. Diretso agad tayo sa ating outlook for Monday and Tuesday, weather forecast. Magiging partly cloudy ang halos buong maghapon natin at may mga localized thunderstorms na very obvious naman po with 97 to 100% chance of rain. Bukas ng Tuesday, ganun din, halos stationary kagaya ngayong araw. Importante po ang payo ngayon dahil mataas ang chance na pag-ulan. 80 to 84% chance naman bukas ng Martes. So magiging makulimlim tayo, gloomy at overcast at all times. Minsan lamang naaaraw, then maya-maya kukulimlim, then biglang magkakaroon ng mga localized thunderstorms. So ingat po, lalo na sa bahagi ng extreme nodular zone area. Highest and lowest pressure expected, maglalaro between 34 degrees Celsius and lowest pressure expected ay nasa 26 to 28 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin sa pinaka-Himawari satellite na rainbow color. Makikita natin ang most of western sections ng bansa ay kadalasan nagkakaroon ng malawak ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog yung area na yan. Pero dito sa bandang silangan ng bansa, mapapansin nyo medyo katamtaman, medyo maaraw at mas maalinsangan kayo dyan. Kabilang na ang southeastern Luzon hanggang eastern part ng Visayas. Dahil sa easterlies po, mayroong easterlies dyan. Although manipis po yung easterlies, hindi naman kalakasan ng easterlies dahil meron tayong El Nino, mahina ngayon ang ating easterly trade wind. Bagamat mahina, ramdam pa rin yung mahinang easterlies dito sa may bandang silangan, kaya lalo na ang bandang Bicol region nagiging mas mainit at mas maalinsangan tayo. Kaya lang pagdating dito sa kanluran, dito po medyo may manipis din tayo na habagat. May southwesterly surface wind flow tayo na umiiral mula dito sa may bandang Borneo hanggang Palawan at western Visayas. Nagkakaroon ng mga kalatkat na mga moderate na heavy rain showers po. I-activate natin ng heavy rain potential. Yan, sumakita natin very clustered po ang heavy rain potential sa kanlurang bahagi po ng bansa, kabilang na ang Palawan o most of Mimaropa area, western Visayas at western Mindanao area. Kabilang na ang Zamboanga Peninsula at sa Visayas naman ang buong Negros region. Damay din ang bandang Cebu at Bohol at Panay Island. Sa Mimaropa naman ang kanluran ng Occidental Mindoro at the rest ng bandang Palawan, especially bandang El Nido pababa ng Puerto Princesa. Hanggang dyan na yan, extension na yan ng Batarasa hanggang dyan sa may bandang Kalayaan ko po Island. Nakakaranas ng moderate to heavy rain showers, especially sa dulong-dulo po ng Batarasa at Balabac. Ingat po sa mga malakasang buhos ng ulan at pagkulog at pagkilat. Ganon din sa may bahagi nga po ng Western Visayas sa may bandang dulo ng Panay Island. Kabilang na ang bahagi nga po ng Anii hanggang mula dyan sa bandang Antique, pababa. At Iloilo, damay din kayo sa maulap na yung papurin and expected and localized thunderstorms. At Negros region, mostly dyan sa bandang Negros Occidental. Damay na ang bandang Bacolod, Bogo, Canlaon, yan. Ang paligid ng Canlaon, pababa na yan ang bandang Sipalay hanggang Dumaguete po yan. Magiging maulap tayo at kalat-kalat ng mga clusterized moderate to heavy rain showers at all times. Kaya magdala ng payong mga folks.
Sa Mindanao naman, ang most of General Santos at Sarangani, moderate to heavy rains din tayo, lalo na sa area na kung saan nilindol ng magnitude 7.8. Again, ingat po sa posibleng landslides dahil yung mga bitak-bitak na nagawa ng lindol ay posibleng paghuhuin yan ng malakas na buhos ng ulan na dumadaloy at nararanasan ninyong kasalukuyan na ito. Ayan, may heavy rain potential po na lumalapit dito sa bahagi na po ng Jose Abad Santos, Sarangani at tatawid yan ng bandang Malapatan hanggang General Santos at Maasin sa loob ng isang oras. So, maaring magbadala ng heavy rain potential sa area na yan at maaring magdulot po ng mga landslide. So, ingat po, kabilang ng South Cotabato sa aasahan ng uuulanin. Sa ngayon, gloomy tayo, kabilang na ang Sultan Kudarat at rest ng bandang Maguindanao del Sur, pataas na yun ng bandang Davao del Sur at sa ngayon mula Cotabato hanggang central ng Bukidnon medyo katamtaman tayo, gloomy ang panahon, kabilang na ang buong Davao del Sur, Davao del Norte at Davao de Oro area. Bagamat maaraw kayo dyan, medyo hot humid ang panahon, may mga isolated forecast tayo ng mga isolated rain showers bandang hapon, gabi o madaling araw. Kabilang na ang silangang bahagi ng Mindanao sa Bislig, pataas na yan ng bandang Tandag hanggang dyan sa bandang Surigao City at Dinagat Island sa Surigao del Norte. Bagamat magiging hot humid tayo dyan sa maghapon halos, kabilang na ang Northern Mindanao, hindi mawawala ang mga biglaang scattered rain showers and localized thunderstorms bandang hapon po. So, be ready pa rin sa payong bukod sa tinding sikat ng araw, ganun din sa biglaang isolated rain showers. So, ang buong Zamboanga Peninsula, mapasibugay man yan o Zamboanga del Norte, very gloomy tayo at maulap at asahan ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. So, pinag-iingat po natin sa mga biglaang flash floods po dyan sa babahagi ng Zamboanga del Norte po at bandang Dipolog. Just in case po, dahil nakakaranas tayo ng mga heavy rain potential din dyan. Sa lalabi naman ng Calabarzon area at Metro Manila at Extreme Northern Luzon, bagamat medyo katamtaman ng panahon, nakakaranas din tayo ng mga localized thunderstorms bandang hapon po. At kasalukuyan, medyo na nakakaramdam tayo ng bandang kanluran ng Luzon, kabilang na ang kanlurang parte ng Metro Manila at Extreme Northern Luzon. Nakakaranas tayo ng mga bilang isolated rain showers na scattered na rain showers and localized thunderstorms po. Lalo na sa bandang hapon, gabi na makakaranas tayo. Kita natin sa satellite imagery na may mga makapal na kaulapan pa rin na iira sa bandang kanluran ng Luzon, kabilang na ang ilang bahagi ng Ilocos Norte, Salawag, pababa ng Pangasinan at Zambales, especially pa rin dyan sa bandang Subic Bay at Olongapo at Bataan area. So, ang Metro Manila, hindi tayo lusot sa mga tsansa ng mga pag-ulan po. Ayan, may mga ilang water vapor dyan. Nakita naman sa pinaka-water vapor ng satellite imagery natin na may umiiral na ulit tayo na hanging habagat o southwesterly surface wind flow na unti-unti nagkakaroon na ng ilang significant water vapor dyan. So may pagdaloy na po ng habagat. Ang mataas nga lang na concentration muna pansamantala, mostly dito sa may bandang Thailand, tumatawid yan ng bandang Hainan at Hong Kong. So ang buong Shenzhen hanggang Taipei yan ay violent thunderstorms ngayon ang nakakaranas sa kanila dyan. Extended na yan ng frontal system biofront. Yung frontal system na yan, may extend yan hanggang dito po yan. So kitang-kita po sa water vapor ng microwave imagery courtesy of NOAA CIMSS yan. So medyo nabubulot tayo sa acronym. So yan po at nakaranas tayo ng mostly sa bandang kaluran nga po ng pag-ulan. Hindi masyado dito sa bandang silangang bahagi na kung saan may umiiral naman na mahinang easterly trade wind. So kamusta naman natin yung lagay ng tinugurian na tropical wave ng ating tropical cyclone sector, although nagkaroon na ng bahagyang paglakas ang kanyang maximum sustained wind na natiling mabigat pa rin ang kanyang center air pressure na 1,008 hectopascals. As of 8 o'clock AM, ang lokasyon ngayon, kung i-activate natin yung mas darker o satellite mode para masukat natin yung layo mula dito sa bandang silangan ng Mindanao sa Surigao del Sur. Hindi, itaas natin ng konti. Siguro bandang Surigao del Norte. Yan. So, mula sa Surigao del Norte, ang layo niya sa labas ng PAR, silangan ito ng Surigao del Norte. Nag-refresh yung ating map. Biglang nag-refresh yung ating map. So, ulitin natin. Mula sa bandang Siargao Islands, ang layo niya ay nasa layong 3,906 km east ng Siargao Island, ng Surigao del Norte. Yan, sa labas ng Philippine Area of Responsibility or bandang Federal States of Micronesia.
medyo nakatawid na ito ng bandang Marshall Islands mula bandang kahapon ng hapon. And then ngayong umaga, ito na siya, nakatawid na ng Marshall Islands. So nasa bandang Micronesia na siya. At mapapansin naman natin yung trajectory niya, pa west-northwestward ang kilos niya na lumalabas, patumbok yan dito sa may bandang Northern Mariana Islands. So talagang ang bandang Guam at Northern Mariana Islands muna ang unang tutumbukin nitong low pressure area. So sa ngayon, malayo pa po siya at hindi pa siya masyadong peligro sa kalupaan ng Pilipinas, pero hindi pa rin natin inaalis o niruruled out ang posible pa rin niyang makatungtong dito sa may bandang boundary ng Philippine Area of Responsibility. Gaya nga po ng mga analysis natin 3 days ago, ay maaaring tumawid dito sa may bandang pagitan ng Northern Mariana Islands at posible pa itong makatungtong ng PAR bago ito humilaga bandang Okinawa Islands or Okinawa Prefecture. Yan, or pwedeng tumong ito ng bandang Hiroshima. So depende sa magiging galaw niya sa mga susunod na araw, pero at least may idea na tayo sa magiging forecast. Since malayo pa po ang galaw o position nitong C92W na tinaguri ang tropical wave o yon tinawag na tropical wave, ay maari itong mas mapapaaga ang kanyang paghilaga. So malawak ang uncertainty nito, pero yun nga po, hindi natin niruruled out pa na maaring makatungtong pa ito ng PAR na pwedeng o posible nating matawag pa sa tropical depression na Francisco, just in case mag-tropical depression ito or humigit pa o kung sakaling maging tropical storm pa siya pagkatawid nito ng bandang Guam nitong susunod na weekend siguro bago mag-weekend. Yan, estimated ahead of time niya mga Wednesday, nandiyan na sa may bandang Guam. So mga bandang Thursday, Friday, makatawid na yan ng bandang Guam. Then dito magkakaalaman kung ito ay papasok ng PAR bago mag-weekend or may eksaktong weekend po. At least may idea tayo. Sa ngayon, high chance na siya na magiging isang ganap na bagyo o tropical depression anytime. Although sa mga extended forecast ng ating tropical cyclone forecast and cyclone forecast, katataas pa lamang ng Joint Typhoon Weather Center para kay 92W. Ayan. Kay Joint Typhoon Weather Center na natiling mababa pa rin ang posibilidad na mag-isang ganap na bagyo ito sa loob ng 24 oras. Pero inasa natin o posibleng mauunang itaas ito ni Japan Meteorological Agency, pero sa ngayon nanatili pa rin siyang stationary low. Hindi pa rin nagtataas si Japan Meteorological Agency until now. Wala pa rin changes. Maging sa loob ng 48-hour period na natili itong nasa 1,010 hectopascals, stationary low pa rin po ito. So, natiling tropical wave pa rin po at wala pang pinapakitaan kung ito ay magiging ganap na tropical depression. So, malayo pa ang kanyang tatahakin at malayo pa ang posibilidad nito na magpababago-bago ng kanyang forecast. At since wala pang implicated na initial na monitoring, at least 20 to 40% chance pa lamang, so nanatiling minimum low pa rin sa mga ibang mga agencies. Yan, mabababa pa rin ang chance niya sa ngayon. Yan, sa ating tropical cyclone sector, medyo mataas na daw, so tingnan natin, baka pansamantala lang yan at bababa rin ang tsansa. So marami pa pong posibilidad na magbabago-bago pa yan. Mula naman sa extended ng tropical cyclone track ensemble, kung titingnan natin dito sa NeatherNerds data feed nila, ay makita natin dito kay WeatherNerds yung trajectory o yung magiging extended forecast niya. Pagkatawid nito ng bandang Guam or Northern Mariana Islands within 98-hour period, so probably mga darating na Thursday siguro yan or Friday, estimated, o nitong darating na Wednesday, depende sa movement speed. Pagtawid nito bago mag-weekend ay nasa natin magre-recurve na daw ito. So kung titingnan o pagbabasehan natin, halos alanganin pa siya na ito itutungtong ng Philippine Area of Responsibility. Pero may mga ilang track na nakakapasok ito ng PAR. Ayun, no? So, pwede pa itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility anytime. Yan. Depende sa pagbabago ng forecast niya. Yan. Kaya hindi natin niruled out pa po mga folks na posibilidad na makapasok ito ng Philippine Area of Responsibility. So, malinaw naman po at ang kanyang maximum sustain niya ngayon as of 8 o'clock ay 37 km per hour. Yung 1 minute average po ito at 48 km per hour. Pero under low pressure area pa po yung 10 minutes niya at 33 km per hour at bugsong umaabot ng 43 km per hour. Pero kay Pag-asa yan malamang nasa around 45 km per hour na po yan.
So papasok na yan ng tropical depression kung susundin natin yung computation ni Pag-asa po. Pero kung 1 minute average ang pagbabatayan, 33 km per hour lang man po yan. So hindi pa rin naman nagtataas si Japan Meteorological Agency, kaya hindi tayo nakakarinig o hindi pa kayo nakakarinig kay Pag-asa ng kanilang announcement kung ito ay yung binabantayan sa outside domain natin ay isang ganap na tropical depression. Since very outside domain pa lamang ito o yung pinakatikad o under tropical cyclone advisory pa lamang po ito, nakatika pa lamang. Kasi alalahanin nyo po, may dalawang layer si Pag-asa, yung tropical cyclone domain, tropical cyclone forecast and domain, at tropical cyclone advisory domain. Yan, may nasa loob na siya ng tropical cyclone advisory, tika. Yan, ito naman tropical cyclone siguro ito tropical cyclone advisory domain o tropical cyclone forecast domain na. So nasa TCA pa lamang po ito. Yan. So para mas official, kung titingnan niyo kay Pag-asa ay mula rito yan sa pinaka-PAR, nasa tropical cyclone advisory information, TCAI, tropical cyclone information domain. Yan. TCAID, at yung dito naman ay ang Tropical Cyclone Advisory Domain, TCAD. So kung titingnan nyo kay Pag-asa, meron yan. Ito na yung pinaka-PAR. So na-under pa rin siya ng Tropical Cyclone Information Domain. So under monitoring pa lamang yan si Pag-asa. Pero oras na lumapit na yan ng bandang Guam, ay under Tropical Cyclone Advisory na si Pag-asa niyan. Malalabas na po o ilalabas na ni Pag-asa yung pinaka-advisory ng low pressure area or anumang bagyo na pumasok dyan sa domain na yan. So yan po yung pinaka-official niyan mga folks, para sa mga hindi pa nakakalam ng information tungkol sa pinaka-domain na tinatawag ni Pag-asa. So under information pa lamang po si Pag-asa, kaya antay-antay pa sila kung itataas ito ni Japan Meteorological Agency dahil until now wala pa rin itinataas si JMA na kung magiging tropical depression ba ito ngayong araw or bukas. So abang na lamang ninyo kung gusto nyo sundin ang official forecast at information ni Pag-asa. Pero kung hindi naman, kung magbabatay tayo sa ibang mga weather bloggers, kagaya ng inyong lingkod, ay under na po ito ng high chance of propagation na posibleng maging isang ganap na bagyo na po ito ayon sa ating tropical cyclone sector sa kanyang 1 minute average. So ito na po yung kanyang circulation. Makita nyo po, buo na po yung kanyang low level, pero mapapansin nyo, napaka-compact at napakaliit pa po niya. Masyadong maliit pa po yung circulation niya para maituring na isang ganap na bagyo ito. So napakaaga pa para i-conclude. Ayan o, napakaliit pa. Pero gaya nga po ng ating laging sinasabi, habang nasa dagat pa kasi yan, pwede pang lumakas yan dahil pwedeng enhance yan bigla, magkakaroon ng bigla ang rapid intensification just in case dahil under siya dito sa mas mainit na temperatura dahil sa minor El Nino. Yan. So sa mga nagpapakalat na may magkakaroon ng super El Nino, hindi natin inaalis ang posibilidad na mag super El Nino ha. Pero sa ngayon, under minor El Nino pa lamang po tayo. Yan pa lamang po yung huling record natin. Sa mga gustong malaman po yung lagay ng ating ENSO sea surface temperature. Nasa 0.93 degrees Celsius pa lamang po tayo. So, nasa minor El Nino pa lamang po tayo. Pero yung underwatch niya ay hanggang nasa strong El Nino tayo. Yan o. I-record lang natin ha. Yan. So, yung ating kasalukuyang recorded na recent, ito po yung recent na needle, nakaturo siya. Ito po yung kasalukuyan nating El Nino reading. So minor El Nino pa rin tayo na nasa 1.3 degrees Celsius yung on watts, yung pinaka-moderate. Yan. So under moderate pa lamang po yung under watts nito. So posible pa itong umabot sa strong. Sa ngayon ay minor El Nino pa lamang po tayo na nasa kasalukuyan na 0.93 degrees Celsius po. As of May pa po yan na recorded. So yan po ha sa mga nagsasabi na kung magkakaroon ba tayo ng super El Nino. Sa ngayon kasi hanggang 1.87 degrees Celsius lang ang nakikitaan dito na pinakamataas. So strong El Nino pa lamang ang kasalukuyang aabutin. Pero yung papalo siya sa 2 degrees Celsius sa ngayon ay hindi pa natin i-ruled out.
Depende na lamang kung magbago o sundin nito yung plume forecast na lumagpas nga po sa 2.4 degrees Celsius to 2.6 degrees Celsius po. Yan. Ito yan, mga between mga August-September or September to October bago matapos ang taon. So, tingnan pa rin po natin. Hindi pa natin pwede i-conclude dyan, mga folks. Kung pagbabatay naman natin ng Tropical Cyclone Assessment Monitoring para sa magiging extended forecast nitong C92W, kung talaga ba itong magiging ganap na bagyo. Yan, antay natin mag-load yung data. Nire-recompute pa kasi ng ating webpage. Mula sa ating West Pacific Basin, makikita natin medyo nominal na po or moderate na po yung kanyang probability of vorticity. So, nagkakaroon na siya ng vorticity. At nakita nyo naman doon sa ating animation satellite imagery, medyo kompleto na ang kanyang low level convection. Kaya lang napaka-compact pa niya. O masyadong maliit para lamang siyang parang maliit na ipo-ipo. Parang ganun pa lamang yung hitsura niya. So, hindi pa classification siya as tropical depression. Masyado pa siyang compact sa ngayon. Pero mataas ang positivity ng kanyang convergence and divergence. At yung kanyang yung global spectral model natin, makikita natin yung circulation nitong C92W. Ayan siya. Mapapansin natin, tropical wave at very shallow pa lamang po siya habang tumatawid dito sa may bandang Guam by June 18 or 17. So, mga bandang Thursday po yan. So, by Thursday and then by Friday, makakalagpas na ito ng bandang Northern Mariana Islands o Guam, and then dito mapapansin natin may maliit na posibilidad pa talaga na ito'y papasok ng Philippine Area of Responsibility nitong darating na weekend. So tingnan natin, ha, hindi pa natin nirule out tayo. Makikita naman natin dito halos tutungtong pa siya ng PAR. Kung precise naman using mean sea level pressure, 1,008 hectopascals pa rin po siya. And then pagtawid dito halos lalapit ito sa may bandang boundary ng Guam. Ng PAR. Yan, pagtawid dito ng Guam sa darating na Miyerkules o Huwebes. Yan. Then, tatawid dito patungo dito sa direksyon ng boundary natin sa PAR. So, posible pa talaga itong makakatungtong ng PAR. Kasi nagkakaroon ng hindrance dahil may high pressure area nga po sa southeast of Japan. Kaya nagagawa ng bagyo, medyo kumakanluran tuloy ang kanyang kilos. Nagkakaroon siya ng hindrance dito sa Hilaga kaya hindi siya makabuelo pa Hilaga. Na itutulak tuloy siya pakanluran. Kaya may tendency ito na pumasok pa ng Philippine Area of Responsibility this coming weekend na darating. So sa tropical cyclone strike probability, mataas na po yung probability niya under 70 to 80 to 90%. So high likely siyang magiging tropical cyclone or disturbance base dito kay ECMWF, and in 144-hour period po yan. Kung titingnan natin yung pinaka-extended niya, by June 20 po yan, Sabado, according dito sa ating data, sa oras natin sa Pilipinas, sa Philippine Standard Time, ay Sabado po yan. Makikita natin ay ganun din ang tumbok niya. Halos mukhang papasok din ito ng Philippine Area of Responsibility nitong darating na Sabado. Halos, ayun o. So pagdating ng Linggo, tingnan natin kung by Sunday ba ay tutungtong ito ng PAR. Wala yatang latest data. Ayan, nagre-recompute pa mula sa pinaka-server ng ECMWF. Dahil ang kinukuha natin, yung ating webpage, nire-recompute niya yung actual na latest data. Hanggat maaari, latest data ang kinukuha ng ating webpage para ma-represent po yung data ng ECMWF. Oy, biglang nawala. Bakit biglang nawala? Ayun, so walang latest, wala pa yatang latest para sa June 21. Try natin i-reload, baka mag-reload siya. Ayun, so may nakuha tayong data, hopefully hindi siya mag-reset. Kasi nire-recompute po mula sa server ni ECMWF mismo yung pinaka-latest ng image para sa darating yan na June 21 po, Sunday yan, sa oras natin sa Pilipinas. Wala. So, ang malinaw lamang mga folks, halos patumbok ito. Pagdating ng Sabado, medyo patumbok po siya sa bandang boundary ng PAR na pinakita ko po sa inyo kanina. Yan. Since hindi naglo-load yung Sunday, so wala pang pinaka-latest output pa. Medyo nagloloko pa yung date ng
para sa linggo, pero at least may idea na tayo pagdating ng Sabado, halos ito ay tutungtong sa Philippine Area of Responsibility. Yan, sa darating na Sabado po yan, ganyan na magiging galaw niya, and then pagpasok niya, maaari pa itong tumungtong ng PAR. Yan, pwedeng mapaaga or maaring makapasok pa ng PAR. Yan, so hindi natin i-roll out na matatawag na Francisco just in case maging tropical depression man siya or mas higit pa sa tropical depression. Mula naman sa computer models naman na simulation mula kay GFS, mapapansin po natin ay mapapaagang magre-recurve ito. Darating na bandang Biyernes o Sabado, ito ay nandito na yan, dalagpas na yan ng bandang Guam or Northern Mariana Islands, then mapapaaga daw ito hihilaga, then magre-recurve pa silangan. Ayan, sa darating na Monday, June 22 na. So malayo po na maapektuhan ang kalupaan ng bansa, pero depende sa intensity ng bagyo ha, dahil baka maging typhoon category yan, posible pa rin mahatak yung ating habagat na magdadala ng pag-ulan sa kanluran ng bansa at sa iba pa sa silangan sa darating na weekend hanggang Lunes. Yan. So sa ngayon ay wala ito nakikitaan na banta sa bansa, pero hindi pa rin natin i-rule out na posibleng makatungtong ito ng PAR, pero yung pinakadelikado niya ay so far malayo pa ang nakikitaan natin sa ngayon. Kay ECMWF naman, kung mapapansin natin, naging shallow o tropical wave lamang ito hanggang sa ito'y makalapit dito sa mabandang Northern Mariana Islands. Yan, masyado siyang malayo kumpara dun sa forecast ni GFS na halos nag-tropical storm po siya, nag-tropical storm pa siya. Dito, halos tropical depression lang ang kasalukuyan niyang nakikitaan kay ECMWF. So, depende. Malayo pa kasi yung bagyo, kaya marami pa talagang pwedeng mangyari sa kanya bago lumapit ng Guam, bago mag-weekend. So yan po ha, malinaw yan mga folks sa ating mga analysis ng simulation ng imagery ng ECMWF at GFS. Ganon din naman ang nakikitaan natin kay Japan Meteorological Agency, na ganon din ang nakikitaan sa kanya. Yan, yung dalawa makikita naman ninyo, pareho ang forecast na magiging ganyan ang tumbok ng bagyo. Yan. So, yun lang po, pinaka-latest natin sa ngayon mga folks. Tututukan pa natin ito dahil malayo pa at marami pang mangyayari o pwedeng mangyari sa kanya bago lumapit ng Guam nitong darating na weekend. Samantala, kamustahin naman natin yung lagay ng water level natin at yung ating water reservoir mula sa water level natin sa mga kailugan sa Metro Manila. Medyo rising itong kay Lamesa Dam. At dito sa bandang Tumana Bridge, sa bandang Marikina, medyo rising din. Yan, i-activate po natin yung kay Marikina. Yan, so at least moderate. Kay Pasig River naman ay bandang Napindan. Yan, rising din. At least mga nasa 32 meters. Yan, hanggang Tulyahan River. Yan, sa kay Lamesa Dam, medyo rising din. So, yan pa lamang po yung pinakaano ay yung Lamesa Dam medyo nasa 73 o 79 o halos 80 meters po yung kanyang elevation. So, halos paapaw itong si Lamesa Dam ha. Pero kung titingnan natin sa water reservoir ay natiling critical itong si Angat Dam at si Magat Dam. Ayan o. Kahapon ay 167.79 meters, ngayon ay nasa 167.50. So tuloy-tuloy pa rin na 0.29, negative 0.29 meters sa loob ng 24 oras ang nababawa sa kanya. So very low critical level pa rin siya mula sa rule curve niya na 182.75. So ang laki na po na ibinawas kay Angat Dam at patuloy pa rin ang kanyang pagbaba, which is hindi po yan maganda. Kung titingnan natin dito mula kay Magat at Angat Dam, pareho pong nasa critical itong si Angat Dam ngayon. Ngayon ngayon lamang nag-critical si Magat Dam. Kahapon ay nasa 174.69, ngayon ay nasa 174.5 meters na lamang si Magat Dam. Pero si Angat Dam ay patuloy ang kanyang pagbaba mula sa 182.75. So halos constant, stationary lamang. Mula puro constant stationary pero patuloy ang pagbaba. Yan o. Dito 182.75. Yan. Halos constant lamang si Angat Dam pero mapapansin nyo patuloy ang pagbaba ng kanyang water reservoir.
Yan, patuloy ang pagbaba ng water reservoir ni Angat Dam. So, kung titingnan natin mula January hanggang ngayong month, between Magat Dam at Angat Dam, mapapansin nyo po, at least itong si Magat Dam, nakaka-recover siya ng konti, and then patuloy pa rin ang pababa niya. Ngayong araw lang siya nag-critical, ayan o. Samantalang si Angat Dam ay patuloy pa rin ang pagdaos-dos niya, ayan o. Hindi pa rin siya nakaka-recover, so hindi po maganda ito mga folks. Posibleng magdeklara po ng critical level si Angat Dam. At least may idea na kayo kapag ka nagdeklara ng pagtaas ng singil sa tubig ang ating hydrological center. Yan ha. At least may idea tayo na matindi ang pagdaos-dos ng water reservoir ni Angat Dam. The rest naman medyo critical pa rin, kabilang na si Ambuklao, San Roque, Pantabangan at kasama na si Magat Dam. Ang mga nasa normal naman, almost hindi nagagalaw, sila Mesa Dam, Ipo Dam, Binga Dam at Kaliraya Dam. Yan, halos hindi sila nagagalaw. Mga backup siguro yung mga yan. Pero the rest, halos critical po yung ating mga dam ngayon. Kaya expected na mag-a-announce yung hydrological center ng magkakaroon tayo ng problema sa tubig. Posible na naman ang rotational na brownout sa supply ng tubig ha, na may mga ibang lugar sa atin magkakaroon ng rotational na pagkapos sa supply ng tubig ha, magkakaroon ng rotational yan. Anytime, i-declare po yan dahil natiling very critical ang water level reservoir ni Angat Dam na kung saan dinidistribute kasama ang Metro Manila sa supply ng tubig. Samantala sa Ulad Lindol mula kahapon at kagabi, nagkaroon tayo ng mga sunod-sunod pa rin ng mga aftershocks mula sa bahagi pa rin ng Sarangani. Ayun, medyo sunod-sunod pa rin yung mga aftershocks. At ngayong araw, medyo kalmado po yung ating seismometer sa Caloocan. So typically mga minor lang siguro or mga magnitude 4 ang nadetect dito kay PHIVOLCS. Diyan sa paligid pa rin na kung saan nagkaroon ng malakas na lindol ng magnitude 7.8. At mula dito sa data feed ni PHIVOLCS, marami pa rin ang aftershocks at sunod-sunod pa rin po. At mula kaninang madaling araw, mayroong magnitude 4.3 sa bandang Antique. Mababaw lang ito, 2 km depth ha. Kaninang 12:01 ng madaling araw. So mukhang nagising siguro yung mga kababayan natin dyan sa bandang Iloilo. Naramdam ang medyo pagyanig o pagkadyot ng lindol. So yan po, at may clustered tayo dyan sa pagitan po ng Guimaras o bandang Anii at Sipalay ha, sa Negros Occidental. Merong 11 na lindol po dyan after ng isang magnitude 4.3 dyan kaninang madaling araw po. Ingat po ha, baka magkaroon na naman ng biglaang pagjolt dyan sa paligid na yan ng bandang pagitan po ng bandang Guimaras, Anii at Sipalay sa Western Visayas. Pero sa bandang Mindanao pa rin kung saan ay sunod-sunod pa rin ang aftershocks kung susukatin natin sa area kasama na ang Davao del Sur. Ang total aftershocks ay nasa 65 aftershocks na lindol pa rin po. So tuloy-tuloy pa rin nadadagdagan yung mga paglilindol ngayong araw dyan sa paligid na kung saan nagkaroon ng magnitude 7.8. Ingat pa rin po sa mga kababayan natin at nakakaranas kayo dyan ha ng malawakang pag-ulan, moderate to heavy rain showers lalo na dito sa bandang Davao Occidental sa may bandang Jose Abad Santos at Sarangani. Ingat po lalo na sa mga mabulunduking lugar dito sa Jose Abad Santos sa pagitan. Posible pong magkaroon ng landslides dahil sa medyo mabitak po, nagkaroon ng mga bitak dyan dahil sa tuloy-tuloy na pagyayanig ng lupa po dyan. Dahil alam mo naman natin, medyo gumagalaw-galaw pa rin yung ating tectonic plates dyan. Yung Cotabato Fault Line. Yan, Cotabato Fault Line yung tinatawag ni PHIVOLCS. Yan, yung dextral. Patuloy pa rin ang paggalaw niyan ha, yung fault line dyan. So mag-iingat pa rin po mga folks. At diretso agad tayo sa ating historical earthquake data kung ilan na po yung total earthquake natin for the month of June since nakakakalahating buwan na po tayo dahil June 15 load po natin yung month of June. So total earthquakes natin ngayong buwan ay 1,734 earthquakes na po, 1,645 dito is between magnitude 2.0 pataas, 72 sa magnitude 4, 15 sa magnitude 5, napakarami na talaga.
at isang magnitude 6 at magnitude 7.0. Pinakamaraming cluster dito pa rin yan sa bahagian ng bandang Mindanao o Southern Mindanao sa may bandang General Santos na kung saan nagkaroon ng magnitude 7.8 na lindol. Napakadami po ang naging total na lindol dyan. Yan. Kung i-count out natin ng cluster ng paligid ng yan, halos halos mahigit 3,000 ang lindol o mga 2,000 to 3,000 ang lindol ngayon dyan sa paligid ng General Santos. Grabe, dami. Napakadami po yung clustered earthquake dyan. So ingat po yung mga kababayan natin, lalo na sa bandang silangan pa rin ng Mindanao at sa Luzon naman ay ganun din. Lalo na dito sa kanlurang hilaga ng Luzon, lalo na't medyo tipid po. Merong clustered pa rin tayo dyan na 44 total earthquakes for the month of June sa bandang kanluran po ng Pangasinan at La Union ha. So medyo ingat pa rin po tayo mga folks. Ganun din sa bahagi ng Calayan, Cagayan sa paligid niyan na may 31 earthquakes po. Sa Bicol region naman, sa mga kababayan natin, meron tayong 28 earthquakes malapit kay Mayon Volcano at Bulusan. Yan, dahil nagkaroon ng isang magnitude 5.3 dyan nung nakaraang June 5 po. Kaya ingat pa rin po tayo mga folks. At so far, halos magwa 1,700 o 1,800 na po yung total earthquakes natin. Pinakamarami na po ito ngayong taon ha, mula January hanggang June 2026. So sa ating annual earthquake na tuloy-tuloy na dadagdagan, 10,279 na po yung total earthquakes. Kung hindi kasama ang magnitude 1 ay 7,144 earthquakes na po tayo mula January hanggang June. So nahigitan na po niya ang dami mula noong 2018 at susunod niyang hahabulin noong year 2021 na nasa total of 7,484 yung total earthquakes niya, hindi kasama ang magnitude 1.0. Yan po, mukhang hahabulin na nitong lindol na to. Supposed to be, kung kasama kasi mali yung selection ko. Yan. Mali yung nabasa ko. Sa 12,073 pala. Kung hindi kasama ang magnitude 1.0, 10,572. Dito naman ay nasa 7,144 kung hindi kasama ang magnitude 1.0. Pero kung kasama ang magnitude 1.0, nasa 10,279 total earthquakes. Yan. So, hahabulin pa niya. Ilang na lamang, posibleng mahabol pa niya yung dami niyan noong year 2021. So, tingnan natin kung lalagpas pa yan nitong buong taon na ito dahil last year nga po ang pinakamalaki o pinakamaraming lindol na naitala natin sa Pilipinas last year, 2025. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Lunes, June 15, 2026.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, June 15, 2026. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto nyong malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na sa ating report. Asahan natin madalas makakaroon tayo ng mga localized thunderstorms at patuloy pa rin ang advisory na data feed mula sa Pag-asa. So paghandaan po natin, mag-iingat po mga folks. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan mismo at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.